Hi everyone! So it's me, Teacher Joy. So in this video po ay pag-uusapan natin kung ano po ba yung mga requirements sa pag-file ng civil service exam dahil madami na po ang nagtatanong sa akin at hindi ko naman sila maisa-isa. So ito na, simulan na natin. The first requirement is the application form. So, yung application form po ay kagaya nito. So, you have to fill out this application form. Ilalagay ko na lang po sa description box kung saan nyo siya ida-download at ito po talaga yung application form ay unang-unang requirements sa pag-apply ng civil service exam. So, very important. Hindi dapat siya mawala, hindi dapat siya makalimutan. Okay, let's go to the second requirements sa civil service exam. The 4 pieces of picture passport size. Yung passport size po ganito yon. So, yan po yung recommended ng Civil Service Commission. Dapat po may handwritten sa name nyo sa baba at signature nyo naman sa taas ng name nyo. So, hindi dapat matakpan ng signature nyo yung name nyo sa ibaba. So, ito po yung example niya. Yan po yung magiging guide ninyo. Sa picture naman po, dapat kita yung tenga nyo, naka-center yung position, and of course, very important din na wala tayong accessories. It means no earrings, no glasses, kung ano-ano pang mga accessories na nilalagay mo sa katawan mo, sa leeg mo. So, be natural lang. Ganon. And of course, dapat yung picture nyo ay nakaprint po siya sa photo paper. And then, passport size po. So, may mga ibang, especially sa mall, sila na mismo yung nagpe-print on, sabihin nyo lang for civil service exam. So, kasi sa licensure examination, meron sa mga mall, sila na mismo yung mga nagpa-print, alam na nila kung paano yung gagawin. So, para no hassle, pwede din na gawin nyo yun. Okay, so let's move on sa third na requirements pag-apply ng civil service exam, the consent form. Okay, yung consent form po ay ganito siya. At ilalagay ko na lang din po sa description box yung link para ma-download nyo yung consent form. So, fill upan nyo din po yan at sa pag-fill up, ito po yung step kung paano fill upan. So, makinig na lang ng mabuti sa next video ko na ito. Okay. So, ito po yung step by step kung paano i-fill upan ito. So, first part ay personal information. Of course, andyan yung given name, yung middle name mo, last name, and of course, yung extension name if any. Of course, ilalagay mo din dyan yung complete address. Doon naman po sa title of examination, sa may baba konti, ilalagay nyo dyan ang professional or sub-professional. Depende sa inyo kung ano ba yung ititake nyo na exam. Sa last part naman po, marami ang nagtatanong sa may signature over printed full name of witness. Huwag nyo na po permahan yan or lagyan dahil okay na yan. And now, let's move on sa fourth na requirements is the photocopy of your identification card. That is back-to-back po dapat. Dapat po sa ID nyo, dapat kita yung birth date nyo. Kung kailan kayo pinanganak, dapat kita yon kasi mahalaga po yon at required po yon. Dapat po yung mga ID na gagamitin nyo is the primary ID, for example, the driver's license, the SSS, the UMED, etc. So, search nyo na lang din po sa Google kung ano pa po yung ibang ID na tinatanggap din sa Civil Service Commission. Ang tanong ba, what if wala akong ID? Kasi nga, student pa lang ako. So, ganun. So, for those na walang ID na ipipresent, pwede po kayong kumuha ng police clearance. So, yun po yung pinare-required, no? Pwede po kayong kumuha ng police clearance. Alright. So, yun po ang ika-apat na requirements natin. And let's move on sa last natin na requirements. Prepare
₱500 for the payment. So, siyempre kailangan mong bayaran 'yun dahil ikaw ay mag-e-exam. So, lahat naman ng examinees, no matter what, no matter who, ay magbabayad po ng ₱500. Okay? So, take note lang natin ha, na sa lahat ng requirements na binanggit ko, bring all the original copy of everything na pinapa-xerox niyo or pina-photocopy niyo kasi, hahanapin po 'yan or hahanapan po kayo pagpasok niyo sa office sa loob, sa Civil Service Commission. Importante na po yung naka-ready kayo, hindi po kayo ma-hassle. Importante din po yung, ready kayo all the time. Basta dalhin niyo yung mga requirements na kailangan, especially the original copies of every, form that you have or yung mga ID po ninyo ha, yung mga, police clearance. So, yun lamang po ang 5 requirements natin sa pag-apply sa civil service exam. So, kung may mga gusto pa po kayong, um, video tutorial or may mga katanungan po kayo, comment down below at bibigyan ko po kayo ng, sagot to enlighten you. Maraming salamat po sa pakikipanood sa akin. Please like and subscribe, and this is Teacher Joy once again. God bless everyone. Yun lang. Bye!